Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi, meron? Question mark. Sino? Isinare niya ang post ni Astra Pimentel na ek. Nagtatanong itong si Astra, sino ang mga congressman nagpunta sa Bali, Indonesia at tumanggap ng regalo para sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte? Ito, bali-balita lang, scoop ng politico.com na allegedly, di umano, sources lang ito, unconfirmed, na si Congressman Sandro Marcos nagbiyahe o magbiyahe para i-celebrate ang kanyang birthday sa Bali, Indonesia with some selected friends. And then, yun nga, scope pa rin, di umano, baka doon masusubok yung power play para sa impeachment ni VP Sara. Pakinggan muna natin itong balitang ito sa Politico. Duterte could be headed toward another impeachment trial. Politico has learned that around 200 lawmakers reportedly agreed to endorse the complaint against her in a move allegedly led by House Majority Leader Sandro Marcos. One of the most critical blocs reportedly falling into line is the National Unity Party, the second largest political party in the House with roughly 40 members. Last February, NUP officials had publicly expressed hesitation, saying they would most likely not vote in favor of impeaching Duterte unless new evidence emerged. But its scoopers say the party's position may have softened after internal concerns were addressed. The reported maneuvering comes after the House Committee on Justice found the impeachment complaints against Duterte sufficient in form and substance, allowing the process to proceed. As the House Justice Panel awaits Duterte's formal response to the charges, Marcos is reportedly set to fly to Bali, Indonesia, to celebrate his birthday with a select group of colleagues. Yun. So, gaano kaya ito katotoo? Yun ang tanong. Kasi, scope pa lang yan. Sinerge ko sa Google. Did Congressman Sandro Marcos travel to Bali, Indonesia? Ang nakalagay doon is noong March 2020 pa. So, matagal na. Itong latest 2026 wala naman. So sana may mga Pilipino all over the world, and I'm sure marami dyan sa Bali, Indonesia, baka may maka-spot dyan, pakipicture naman. Kasi kung totoo, biruin mo, naghihirap ang bayan ngayon dahil sa Middle East war. Sobrang taas na ang gasolina at krudo. Nagsabi ang Pangulo, magtipid muna tayo. Huwag munang magbiyahe, yung hindi kailangan. Magbiyahe sa labas ba? Siya naman unang nagbiyahe. Ang laking gastos niya doon sa trip niya sa New York, United Nations. Dahil allegedly, 2 eroplano daw ang chinarter na 31 million, di umano ang bayad ng isang eroplano. So 61 million. Plus hotel, pagkain, rental ng car nila, per dime, makaabot ng, estimate ko lang ito, I might be wrong, 100 million. So bakit hindi na lang ginastos yung 100 million para sa pag-repatriate ng mga kababayan natin sa Middle East? But anyway,
totoo kaya na nagbiyahe? Ay, pag totoo talagang lalong magagalit ang taong bayan. Kung hindi naman, di pasensya. Politiko, mahilig kasi itong politiko ng mga iskop na ganyan. So, impeachment. Sige. Madali kasi nakakuha ng perma last year dahil may padulas. According to Congressman Toby Chanco, basta pumirma, may pundo ka. So, ngayon, ganyan na naman kaya? No problem. Dahil, sabihin na natin, makakuha sila ng enough signatures. 1/3. Yan ang analysis ko. Makakakuha sila. Kaya lang, ang tanong, ang labanan, doon sa Senado. So, I don't know itong mga kongresistang pipirma. Siguro, ang pipirma dyan, sa opinion ko lang, hindi sila nababahala sa galit ng taong bayan sa 2028. Kasi baka sa lugar nila, mahina ang mga makakalaban nila. Kasi pag mayroong kagaya last year na may pondo, tanggapin ko ito. Paano ako mananalo next year, sa 2028? Pag makita nila na mananalo pa rin ako, kahit pipirma ako, kasi nga mahina ang kalaban ko doon. Ayan. Sino ang nakikita ko? Kaya lang yung mga alanganin, yung mga may malalakas na kalaban, tingin ko hindi na pipirma yan. Kaya hindi na kasing dami. Nung last year is 215 yung initial. Mamaya maraming humabol. Kasi nga may pundo daw eh. Naging 280 ata ang pumirma. Grabe. So, good luck sa mga kongresista. Galingan nyo lang ha. Kasi nag-entry of appearance na ang 16 batikang lawyers ni BP Sara sa House Committee on Justice. Magsisimula na hearing ba yan ang tawag? Kasi sasagutin kampo ni BP Sara yung mga akusasyon. So magpapakita ba si BP Sara sa Committee on Justice? Sa tingin ko hindi na. Bahala na ang mga abogado nyo dyan. Ang tunay na labanan doon sa Senado, ito practice lang, warm up lang dyan sa Committee on Justice. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income, sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So, kung muulan, so luoy gud kay ang kahimtang ni Lola. So, muni ulanan og tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So ang edad ni Lola 68. So, nakaikauban Lola? So si Lola wala daw siya kauban, so siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So so si Lola sa 68 na dili na kayo kadungog. So mo gid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola senior na siya. Bantay ka. So mo ni ang anak nga mutabang sa iya sa pag-atop sa iyang balay. So Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa masuon. So bitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola.
So managid og atop. So managyod nindot na tayo di nagituluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og atop. Matsa Ginoo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.